class ngayon. So, avail sila nitong recorded natin. Okay? So, maraming salamat po at alam naman na natin, wala naman po sigurong bago na hindi alam ang Kirtan dito. No? So, mag-proceed na po tayo sa introduction na ating guest speaker ngayon. Welcome po, Sir Paul, Lara. Thank you po for coming for our Saturday community call. Hi, Bob. Good evening po sa lahat. Bago po start, itanong ko lang po kung okay yung audio ko. Okay po, sir, ang audio. Yes po, Sir Paul. Thank you very much. Again, maraming salamat sa pag-imbita Nene and Sir Hillary and the whole Living Meditation crew. So yeah, again, ako si Paul, volunteer dito sa meditation, Living Meditation. I'm teaching meditation as a volunteer. So yeah, sila Ma'am Marites, I've seen them, remember them, Ben Beth. May mga bago tayo nakasama. So Ma'am Stella, gandang gabi. So anyway, so yung topic is about pagiging mapusok. Okay, or yung kanina tinitingnan ko yung Tagalog ng passionate. So isa yon, no? So yung mapusok. So bakit ba tayo nagiging ganon? O ba't ba tayo nagkakaroon ng mga bagay na isa sa pagiging mapusok is yung bigla kang nagdidesisyon. Isa yun ng mga bagay. Okay? Mabilis kang parang mag-decide o very passionate. In short, very passionate tayo sa mga ginagawa natin. So, para maintindihan natin yon, kung bakit ba tayo naging ganon, yung pabigla-bigla, isa rin yan, no? Siguro, na yung sa pagiging mapusok o pabigla-biglang desisyon, no? Ano ba yung rason, no? So, kailangan natin maintindihan yung gusto kong i-share muna yung tinatawag na yung different modes, no, na nakaka-influence sa atin. Unang-una, siguro alam naman natin na tawag dito, kung sino tayo na pag-aralan natin dito sa Living Meditation, that we are eternal spiritual being, that we are covered by this material body, and we are covered by the material mind. And along with that is that meron din sa ating nakaka-influence. At yun yung tinatawag na material modes of nature. So, siguro bago to sa inyo o kung yung mga nag-aaral ng matagal, siguro narinig na to. So, ano ba yung mga material modes of nature? So, yung mga material modes of nature, we have 3, no? That is mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So, kaya ako in-open up itong topic na to is because yung pagiging mapusok o yung passionate, of course, it will be the influence of mode of passion. Okay, so yun yung nag-i-influence sa atin kung bakit tayo naging ganun. Actually, yung, kasi iba-iba naman yung kung saan tayo passionate diba? Iba-iba yon. So parang halimbawa, ikaw kung ang passionate ka sa ginagawa mong isang bagay, let's say art, no, ginagawa mo, masyado kang passionate doon, yun ang pinagtutuunan mong pansin, diba? So, you are in that, world, kasabihin natin. Ngayon naman kung very passionate ka naman sa isang business, diba? Ang lakas ng motivation mo, you are very passionate about what you're doing and supposed to be. When you are passionate,
Diba, yung mga tao parang, ano yan, okay yan, ano yan. But, yeah, we will discuss kung ano ba yung, ano ba yung hindi magandang side sa pagiging very passionate in some things, no? So, yon. So, again, that's mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. So, I'd like to read, no, para mas lalo nating maintindihan kung ano yung again, discuss muna natin siguro yung three modes, no, para mas lalo natin maintindihan kung ano-ano yung nagiging resulta, no? From the mode of goodness, so yung mga taong nasa mode of goodness, that are those yung mahilig sa let's say mahilig sa nature, mahilig sa pag-aaral, mahilig sa peaceful situation, ganon. Those are the influence of mode of goodness, and that brings, the mode of goodness brings real knowledge. Okay, so in another develop sa mode of goodness. Okay, and in mode of passion, it says here, actually I'm reading from the Bhagavad Gita, is Holy Scriptures, no? So in mode of passion, grief develop, no? Yung kalungkutan, malulungkot tayo, napoprostrate tayo. Yun ang result ng mode of passion. Okay? And from the mode of ignorance, foolishness, madness, and illusion develop. So, yung ignorance naman is characterized by yung, ang tawag dito, laziness, laging gustong, laging tulog, ganon. Walang, kumbaga, sa madaling salita, parang laging tinatamad, ganon. Ayaw kumilos, yun ang category ng mode of ignorance. So in mode of ignorance, foolishness, madness, and illusion develops. Okay? So itong three modes na tong sinishare ko sa inyo, is not that isa lang ang nag-i-influensya sa atin. Actually, nagko-compete to sa atin kung ano yung magiging influensya. Minsan, di ba, sipag-sipag mo, masyado ang, talagang, gagawin natin yan, very passionate. And sometimes, parang, wala na. I mean, ayoko na, tulog na lang ako, ganun, ayaw mo nang gawin. So, pagka mataas yung influence sa atin ng mode of goodness, so natatalo niya yung dalawa, yung passion, yung ignorance. Pag mataas naman sa influence sa atin ng mode of passion, natatalo naman yung goodness and ignorance. Pag yung ignorance naman ang nangingibabaw sa atin, natatabunan niya naman o natatalo niya yung mode of goodness and passion. So, yun ang nangyayari sa atin. Alam man natin to o hindi, that is happening to us. We are influenced by those three modes of material nature. And it's nice to know itong mga to. Kasi alam natin kung ano yung nakaka-influence sa atin when things are happening to us. But kaya tamad-tamad to this day, ganun, parang, parang, ang sarap gumising sa umaga, ang sarap mag-exercise, nasa mode of goodness ka. Kaya pag nasa mode of passion, talagang, sino ba dito yung, mahilig laging, parang ayaw nang matulog sa katrabaho, kape na lang ng kape, yung ganon. So, it's an influence of mode of passion. So, sa mode of passion, ang gusto kong i-share is yung kung ano ba yung nagtutulak is actually is yung lust, no? Yung lust natin, yung matindi nating pagnanasa sa isang bagay. Okay? Halimbawa, meron kang gusto, no? Halimbawa, let's say gusto mo ng bagong cellphone, no? Kasi magsisimula yan pag lagi mong tinitingnan, ano na bang bagong cellphone ngayon, di ba? Kinukumpara mo lagi, tinitingnan mo lagi yung
mga new model ng phone. So nagkakaroon ka ng ano ron, ng desire. And this desire is actually madidevelop na. So from yung ano sense of perception, no, develop may attachment, from attachment lust will develop. Okay, so matindi na yung kagustuhan mo ron sa isang bagay na it can be cellphone, it can be like a relationship, it can be, let's say, money, no? It can be like ang gusto mo siguro magkaroon ng bahay at lupa. So it depends kung ano yung kagustuhan natin. So pag lagi natin yung tinitingnan, madidevelop yung lust. Okay? Hindi lang ba sa kagustuhan na. Pag sinabing lust is matinding pagnanasa na. Talagang gustong-gusto mo na. Okay? So from there, anger arises. Doon na pupunta yung anger. So ba't magkakaroon ng anger from lust? Diba? Bakit nga ba? Anyone? Meron kayong idea? Alam ba, ngayon gusto mo pa lang, tapos ang tindi ng ano na kagustuhan mo. Bakit kaya ito magde-develop into anger? Anyone? Meron kayong idea kung bakit ito magde-develop into anger? May gustong sumagot? So anyway, lahat makikinig muna, walang gusto sumagot. So, it will develop into anger because hindi naman lahat ng kagustuhan natin, hindi lahat ng kagustuhan natin ay nakukuha natin. Baka kung matindi na yung kagustuhan mo and hindi mo ito nakuha, okay? Hindi mo ito nakuha, therefore, anong mangyayari sa'yo? Mapoprostrate ka. So, pag na-prostrate ka, then, kasama na nun is yung magagalit ka. So, this, therefore, will turn into anger. Okay? That's one. And another, kung sakaling makuha mo man ito, let's say, nakuha mo man yung bagong cellphone na gusto mo, let's say, nakuha mo man yung isang person na ang tindi ng pagka-gusto mo, supposed to be, no, naging kayo na, whatever, nakuha mo man yung pera na gusto mo, ang problema naman doon kung bakit yung from lust magiging anger is because that will not satisfy you. Okay? The cell phone will not satisfy you. The person you are, really longing for. No, pag kayo na, diba? Nabawa, meron ka nililigawan, tagal-tagal na, sinagot ka na, yes, nakuha ko na rin. Tapos pag kayo na pala, ayun, hindi mo alam, ano pala, hindi niya pala pinapakita yung tunay na ugali niya. Nung kayo na, ano pala, masyado pala siyang, kumbaga hindi pala, alam mo mabait, yung pala, pag sabi nga, akala mo, mellow as a cow, no? Nung pala, nung kayo na, nagiging tigre pala. So, parang gano'n. So, gulat ka ngayon. It's like, what? So, ngayon, maiinis ka rin. Magagalit ka rin sa salita. O, kung ano man nakuha mo, kasi nakuha mo man yung gusto mong pera sa bangko, yung dumami ng pera mo. But, all those things are material and therefore, it will not really satisfy you. You will not be happy. And as characterized in the mode of passion is that you will still crave for more. You still want some more. Okay? Hindi matitigilan yung kagustuhan mo. It's like, sabi nga, insatiable. No? Parang hindi satisfy. Okay? So, ganun na nangyayari. So, therefore, kung hindi ka masatisfy, nasa na bagong phone na to, di ba? O may bagong phone ka na, may bago ang girlfriend, di ba? Marami kang pera sa account mo, hindi ka pa rin masatisfy. Therefore, it will turn into frustration also. Therefore, ganun din, mainis ka pa rin, magalit ka pa rin. Why? Di ba? Bakit hindi ako masatisfy? So, yeah. So, from there, from lust, then anger arises. So, yun ang mangyayari sa atin.
no, sa mga ginagawa natin. Kasi hindi tayo na-satisfy sa akala natin magpapasaya sa atin. So, kaya to be passionate is for something is really not enough. No? Baka hindi pa nga ito makatulong sa iyo. No, yung ini-endeavor mo, no? At and sa huli, it will cost you, as it said here, in the mode of passion, grief develops. No? Nalulungkot ka lalo, parang kalungkutan pa yung naging result. No? So therefore, ang advice sa atin talaga is to go beyond, no? To go beyond this modes of material nature, no? So, but again, siyempre, it's not easy because we are always influenced by these three modes of material nature. But as we practice meditation, no, specifically yung ating japa meditation, yung ating kirtan, gradually, no, we will go beyond these three modes of material nature, and we will be on the platform of transcendental or spiritual. So that is the advice to us, not to be too much attached with the three modes, no? Kasi kung masyado tayong attached doon, it will cause us a bondage, no? It will bind us in this material world. Okay? So, it's not advisable. So, syempre, kung papipiliin ka naman, kung anong gusto mong mag-influence sa'yo, or kung mode of ignorance ba or mode of passion, syempre, you know, mas maganda na yung mode of passion, kasi sa mode of passion, gising ka eh. Sa mode of ignorance, like you're sleeping, you know, laziness. Nandun ka lang, like ka, tapos may klase, katulad nito. Diba, may klase tayo ngayon. Diba, pag nasa mode of ignorance ka, ay, tutulong na lang ako, ganun. Hindi na ako maano. Pagka you're at least in a mode of passion, at least gising ka na makaka-attend ka ng class. And from there, no, mas may impluwensyahan ka, no, ng mode of goodness, and eventually, just like we're discussing this is beyond. As we do the kirtan, the meditation, ito ay hindi nasasakop sa three modes. It is beyond modes of material nature. It's spiritual in nature. So, hindi siya material. So, you know, mas maganda na we always engage in a spiritual activity para yung modes of material nature will be gradually, no, malalampasan natin. Okay? So, may gusto kong basahin para mas lalo pa nating maintindihan dito sa topic natin. Okay? So, both lust and anger stand on the platform of the mode of passion. So, yung lust and anger. So, kung they are both in the platform of mode of passion. Lust is actually the product of mode of passion, and in the absence of satisfaction of lust, the same desire transform into anger on the platform of ignorance. Kaya napunta ka from mode of passion, napunta ka naman sa ignorance because of this anger. When ignorance covers the soul, it is the source of its degradation to the most abominable condition of hellish life. So parang, ano na, diba? Yun ang mangyayari sa atin. So, so be careful, no? Kailangan, we should be careful and be mindful kung you know, be aware kung ano kaya nag-i-influence sa atin. Pag masyado tayong mapusok, may sitwasyon na sa isang bahay may
may konting pagtatalo, diba? Mas maigi, mag-ano muna, mag-chill out. Kumbaga, wag munang, yung isang kausap mo, alam mo, sa isang bahay, no? Merong hindi pagkakaintindihan, mainit na yung kausap mo, it's better na wag ka muna sumabay. Wag kang maging mapusok, na passionate. Hindi, tapusin na natin ngayon yan. Parang ganun. I'll end up both in not good situation, no? So, ganun ang nangyayari sa mga tao, di ba? I mean, siguro aware naman tayo dyan, nagtalo lang sa parking lot, nagkaroon ng barilan, di ba? O nagtalo lang nag-usap lang, di ba? May nag-viral niya nung nakaraan, di ba? Parang yung mag-ina, binaril niya ng malapitan. So, that is what's happening, no? Influenced by passion and ignorance. Okay? So, we should be aware of the situation, of our situation sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano ba yung nakaka-influence sa atin? No? Is it mode of goodness, na kung saan gusto natin yung katahimikan, gusto natin ng mga kasi tahimik na lugar, gusto natin ng mag-aral, gusto natin ng siguro mag-painting, yung mga gano'n, nasa mode of goodness tayo. No? Or we are so in the mode of passion na busy tayo, inom ng kapirito, trabaho dito, tapos dami nating ginagawa, hindi na tayo sa makausap. Or we are in the mode of ignorance na ang gusto lang natin, matulog, di ba, gumising ng tanghali, no? Tapos, matulog ng madaling araw and therefore gumising na naman ng tanghali. So, tingnan natin kung ano yung nakaka-influence sa atin because each of the modes has a result, okay, upon us. O kaya nga, yung una kong binasa dito, again, I will read it. From the mode of goodness, real knowledge develop. Okay? From the mode of passion, grief develops, o yung kalungkutan. Diba? And from the mode of ignorance, foolishness, madness, and illusion develop. So, yun ang magiging result nun sa buhay natin. So, ano bang gusto natin? So, depende kung anong gusto natin. Yun ang sanang maging influence sa atin. Okay? But again, ang recommended is to go beyond these three modes of material nature. So, I'll continue reading. Okay? So, ito, from the Bhagavad Gita again. Arjuna inquired from Krishna about cause of a living being's lust. It is said that a living entity is eternal and as such qualitatively one with the Supreme Lord. Then what is the reason he falls prey to the material and commits so many sinful activities by the influence of material energy? In reply to this question, Lord Krishna said that it is lust, which causes a living entity to glide down from his exalted position to the abominable condition of material existence. This lust circumstantially changes into anger. Ito yung sinasabi natin kanina, no? From lust to anger. And both lust and anger stand on the platform of mode of passion. Lust is actually the product of mode of passion. And in the absence of the satisfaction of lust, so siyempre, yung lust, yung kanina natin discuss na parang gustong-gusto mo na, kung hindi mo ngayon nakuha, the same desire transform into anger. Okay? So yun na, magiging anger na. When ignorance cover the soul, it is the source of his degradation. No, ano na tayo? So lalo na tayong madidegrade sa ating pamumuhay. Okay? So anong dapat natin gawin para maiwasan natin tong lust, itong anger na dulot ng modes of passion? Okay? Anong kailangan natin gawin? So, ito may explanation dito. Due to our lust, we want many things. Okay? For our sense gratification. Yun ang ng mode of passion. Gustong
Gusto mo accumulate, gusto mo magkaroon, 'di ba? Hindi masatisfy. Kaya nga, ewan ko, siguro aware naman kayo sa nangyayari ngayon. You know, yung sa flood control project, ang yayaman na ng mga yun, pero hindi pa rin makatigil-tigil. Ano pa rin kailangan pa rin tayong kumita ng pera. That is the symptoms of mode of passion. That is lust. Very lusty in a sense na they really wants more. They cannot be satisfied. So yeah, continuing. So due to our lust, we want many things for our sense gratification. But the same lust can be transformed in a purified way so that we want everything for the satisfaction of the Supreme Person. Okay? So yun ang kailangan nating matutunan. No? Gusto nating, kung merong darating sa ating mga bagay, gusto nating, let's say, meron tayong sasakyan, o meron tayong motor, o meron tayong cellphone, ganyan. No? Si Ma'am Stella, naka-join sa atin kasi tinulungan siya ng pamangkin niya ata na maka-join. Ano yan? Sorry, hindi ko narinig, ma'am. Naka-off yung niya. Pwede ba paki-on yung mic ni ma'am? Ni Ma'am Stella. Ito yung audio. Ayan. Yes, ma'am. Ito po tumulong sa inyo para ma-set up niyo yung sa class na yan. Para i-assist kayo. Nasa na po nasa taas na. Nasa kabilang bahay. Anak niyo po ba o pamangkin niyo po o sino po? Hipag ko po. Hipag, Yun ang, my point is, whatever we have, kung may gusto man tayo, halimbawa, meron tayong cellphone, meron tayong motor, meron tayong kotse, para ma-transform natin yung lusty desire natin na yun, dapat, kung anong meron tayo, we learn to use it in the service of the Lord. Okay? That's how we transform lust into love for the Lord. Gamitin natin para hindi tayo mapunta ro sa modes of material nature. We use our intelligence, we use our whatever we have, material facilities that we have. It can be money, it can be cell phone, it can be a car, it can be a house. We use it in the service of the Lord. So that's how we transform this lust gradually into our development in our love for God. So that's how we transform this lust, and specifically the process that we is given to us, yung binigay sa atin is yung the process of meditation, na kanina ginawa natin with Sir Hilary is to always sing and hear the names of the Supreme Person, of the names of God in our daily life. Okay? Siguro karamihan dito alam na natin o ginagawa na ng Japa meditation in our daily lives. Just continue it because it is the recommended process for us to be purified, malinisan ang ating puso at isipan. So, kasama rin doon na matatranscend o malalampasan natin is yung modes of material nature. Malalampasan natin yung masyadong mapusok, masyadong gagalitin, masyadong mabilis ang desisyon, dahan-dahan. Malalampasan natin through the process of hearing and chanting. And yung talino natin ay lalong lalabas. Kasi by nature, we are intelligent. We are always happy, blissful.
So, yun ang nature natin eh. The living entity is by nature eternal, full of bliss and knowledge. Okay? Yun ang nature natin. But ngayon, hindi yun nagmamanifest. Iniisip natin, natatakot tayo. Okay? Natatakot tayo. We fear death. Natatakot tayo sa yung pag-alis sa katawan o yung tinatawag na death. Kasi iniisip natin, ano mangyayari sa atin pag nangyari yun? No? But no, we are eternal spiritual being. Ibig sabihin ng eternal, hindi tayo tumitigil sa pagtiran. Itong katawan na to masira, but hindi ako mamamatay, hindi ako masira. Okay? That's one thing. That's our eternality. Okay? And then, full of knowledgeable tayo. Okay? But now, nakalimutan natin, no? Hindi natin alam yung gagawin natin. Nako-confuse tayo. Konting problema. Diba? Na-stress tayo. Yung problem na 2 months ago hanggang ngayon, kinikerry pa natin, na pwede naman nating, kalimutan na and matuto na lang tayo. Kasi, namumuhay tayo sa no? Tapos na yun eh. Pero, nadidepress ka. Bakit nangyari yun? Bakit nangyari yun? Yung pala ng tanong natin, bakit nangyari yun? Pwede naman gagawin ko kung ano yung solusyon sa nangyari. O ano yung natutunan ko sa nakaraan. No? Pwede naman ganun. So, all this is because we don't know what to do. We don't know how to react. We don't know how to manage things. Okay? Kasi na-cover yung ating intelligence. No? Yung knowledge natin. And then, isa pang nabalutan o wala na sa hindi wala, but na-cover, no? Natatabunan is yung ating pagiging masiya. Yung ananda o yung blissfulness. No? Ba't yan lungkot-lungkot ko? Kain kaya ako ng chocolate. Diba, ganun ang ginagawa. No? No, kaya akong TV. Tingnan ko kaya nung latest sa YouTube. Ganun. No, kaya bagong movie. Ganun. Doon tayo nag-take shelter. Kasi nalulungkot tayo from within. But, but in reality, we are blissful. Masaya tayo by nature. Kaso lang, tabunan nga ito. So, all this nature natin bilang eternal, full of bliss and knowledge will shine again by the help of the process of meditation. Lilinisin niya yung puso't isipan natin para itong natural nating quality ay lalabas. No? Para, hindi na tayo malulungkot. Meron man, konting lang in a day. Hindi yung buong araw, no? Konting katahimikan lang, nalulungkot ka na eh. Yung parang, maya-maya, parang mo, ang lungkot mo, no? Hindi yun ang natural sa'yo. Ang natural sa'yo, that masiyahin ka. So, lalabas lang yan when you are in connection, in loving connection with God. You cannot be lonely kung meron kang relationship sa Diyos. Okay? Ngayon, kung malimutan mo yung Diyos, definitely, you will feel lonely. It is natural na pag na-separate ka, sa mahal mo sa buhay, malulungkot ka. So, ang kailangan mo lang ay makonect ulit. Parang yung dahon, sa puno, di ba? Pag yung dahon ay natanggal, ang mangyayari doon ay, magiging brown, ganon, hindi na siya green, matutuyot, no? Nalulungkot. Ganon din ang sitwasyon natin pag tayo ay disconnected with God, no? With the whole tree. Kung dahon naman tayo ay tayo natanggal sa puno, talagang matutuyo tayo. Ganon din sa atin, if we are away, disconnected with our relationship, in that sense, loving relationship with God, somehow we forgot about that, nalimutan natin, natabunan,
So we will feel lonely. We will be unhappy. But again, the solution is the process of hearing and chanting the names of God. So that's why here sa Living Word Meditation, we always start the class with the chanting, and at the end, we do some more chanting because that is the solution in our situation right now. So, yun lang po ang ma-share ko tonight. Baka meron kayong nais itanong, let me know po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Paul. Napakaganda po yung ating discussion about dito sa passion na topic natin. So, pwede na po tayo magtanong kung meron po tayo mga katanungan or kung meron po tayong i-share na makaka-help sa ating kapwa, mga devotees or students dito, ay pwede ninyo po ito i-share dito, or meron kayo pong mga insights na makakatulong din po sa ating mga co-students po dito. No? So, meron po ba, pwede po kayong sulat dito sa ating chat box, or pwede po kayong mag-raise ng hand ninyo po kung meron po tayong tanong. Anyone? Okay, so parang wala po yata magtatanong ngayon. Mukhang naintindihan natin lahat yung at perfectly naintindihan natin. Siguro Ano there's still mukhang naintindihan naman, but at the same time they're processing the information. Okay. So meron po dito si Ma'am Luz Biminda, katanungan, may recorded po ba ito? Yes po ma'am, meron po. At magiging available po ito doon sa livingwithmeditation.com. Kung meron po kayong link para makapasok po doon, ay meron pong password yon. At doon ninyo po ito makikita yung mga previous na na-miss natin na mga Saturday community calls. Nandoon po ito lahat. At antayin lang po natin ito na maging ready kasi i-edit pa po ito natin. Okay, so while we wait po, hello ma'am, parang may tanong si Ma'am Stella. Parang gusto magtanong ni Ma'am Stella. Okay, si Ma'am Stella. Ma'am Stella, may tanong po ba kayo? Unmute na lang po kung meron po kayong tanong, ma'am. Kasi ma'am, yung pagiging anxiety ko, paano po yun maaalis? Okay. So, si Ma'am Stella po, kasi ngayon ay under medication. So, may iniinom siyang mga gamot para sa kanyang anxiety and depression. Anxiety, depression. Apo, at meron na din po si ma'am na suicidal tendencies. So, napag-usapan na po namin ito ni ma'am. So, gusto niyo po bang sagutin, Sir Paul, yung tanong ni ma'am? Yes. Hirap naman din natin sagutin. Kasi nagtanong tayo kanina kung meron tanong. Meron siyang tanong. So, yes. Ma'am Stella, so I guess right now you are under Ma'am Neneng. Tama? Si Teacher Neneng ang teacher nyo. Tama po ba? Okay. So anyway, siguro na-discuss na rin sa inyo ni Ma'am, but I'll give some short answer for that.
So, ang kailangan nating maintindihan muna is para at least somehow, sabi nyo, maalis yung ating anxiety. So, at least, maintindihan muna natin yung ating identity. We are the spirit soul. We are not our mind. Okay? So, yung anxiety kasi natin, nangyayari yan sa yung pag-iisip natin. Okay? So, una natin ma-establish sa ating sarili with the use of our intelligence, ating talino, na masabi natin o malaman natin na hindi tayong isipan natin. Okay? That we have the power or somehow we have the ability to redirect the mind. Ibig sabihin, yung isipan kasi natin, yung anxiety kasi is, yan yung iniisip natin yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Pinoproblema na natin. Like, paano kaya pag nagkaganito, paano kaya pag yung magkasakit ako, paano kaya mawalan ako ng pera. Ibig sabihin, we're anxious for those things na hindi pa man nangyayari. Okay? Most of the time, no? Pinangungunahan natin yung sitwasyon. So, ang dapat natin gawin is we focus on the now. Kung ano yung nangyayari ngayon. Kasi yung nangyayari ngayon, meron ng yung now natin kasi yung today natin is enough na yung mga kakaharapin nating mga problema. Okay? Sapat na po yun. So, wag na po natin dagdagan ng mga problema na kasi ngayon, di ba? Sabado. Yung problema ng linggo, huwag mo muna isipin yung problema ng Lunes, Martes, Miyerkules. Huwag mo muna isipin. Okay? Kasi harapin mo natin yung mga ngayon. Kasi hindi natin kaya, yung problema ng bukas isasama mo na sa ngayon. So, yun ang mangyayari sa atin. Ma-over tayo. Parang, hindi ko na kaya. Okay? Pero sa totoo lang, iniisip natin problema ng bukas. Hindi pa naman sure yun. Okay? Malay mo, hindi pala yung talaga problema. Pero problema mo na. O, sinong problema? Puro problema. Hindi tayo rin. Di ba? So, with the use of our intelligence, we decide what to think in the moment. Now, harapin natin yung ngayon. No? Ayun yung past. Yung kanina sinasabi ko, yung past. It's already done. Di ba? Matuto tayo doon. Huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Tapos na po iyon. So, it's not like, the problem existed 2 months ago and now we are still carrying that problem. Now we can simply leave it 2 months ago. Pwede na yung tapos na yung nangyari na yun. Sabi nga diba in life, sometimes you win, sometimes you learn. Okay? Matuto tayo. Kung may talo man doon, yes, natalo tayo nung kahapon, di ba? But at least, makuha natin yung learning side. Doon tayo mag-focus. Huwag yung nakapokus, natalo ko. Madidepress ka talaga. Okay? Instead of that, makuha mo sana yung nakaraan natalo ka, pero ito, dito na ako magbabago. Ito na yung mga strategy gagawin ko sa buhay ko para hindi na yan maulit. You learn from the past. You live by the now and let the future problemahin nyo yung future. Okay? So, huwag natin pagsabay-sabayin. And, again, we have the power to somehow, decide what will the mind will think of. Katulad nito ngayon, nandito kayo, it's your decision. No? Pwede natin yung gawin sa buhay natin, sa isipan natin. Di ba? Halimbawa, sa inyo, ewan ko kung sino mahilig, halimbawa, nag-scroll kayo, di ba? Sa ating Facebook account or whatever.
Di ba pag ayaw mo yung Ma'am Stella, di ba pag ayaw mo halimbawa yung sitwasyon, pwede mong scroll up. Di ba? Scroll up mo kasi ayaw mo eh. Di ba? Ayaw mo panoorin, makakatakot, ayaw mo, dilipat mo lang yon. So mag-iinto ka dun sa gusto mo. Ganun din sa sitwasyon natin. No? Huwag natin parang mamuhay dun sa isang problema sa anxiety natin na hindi naman pa nag-i-exist pa. Huwag natin ikulong yung sarili natin doon. Okay? Umalis tayo doon, pwede tayong umalis. Sabihin mo, ayoko isipin yan. Hindi yan nakakatulong sa akin. So we need to, be bold enough, be wise enough to decide what we should, the mind, yung anong iniisip na sa mind natin. Pwede natin tong i-recourse, kumbaga i-redirect. Hindi natin maihinto yung isipan, pero pwede nating itutok kung saan pupunta. Dadaloy at dadaloy. Pero kung dumadaloy sa hindi magandang iniisip na problema ka lang, itutok mo sa kabila para pumunta sa magandang iisipin. Just like that. No? So para hindi tayo masyado ng problema. And the real solution will be the chanting of the mantra. Bukod dito sa in-explain ko sa inyo ngayon, it's the knowledge about it, but the process will be the hearing and chanting of the names of God. That is the real solution. Para malinis ang ating puso at isipan. So anyway, I hope I answer your question. Maybe Ma'am Neneng will Yes po. Give you more guidance. Yes po. Sinasamahan ko po yan si Ma'am Stella every day. Every 7 o'clock nag-meditate po kami niyan. One-on-one kasi kailangan talaga niya ng guidance and support. Okay, marami pong salamat Ma'am Stella sa inyong mga katanungan. Meron po ditong sinasabi si Ma'am Angeline, maging masipag lang po kayo, makinig kay Ma'am Neng, tapos gawin at magtiwala lang po kayo sa japa meditation. Thank you po. At saka dapat po yung mga kausap nyo, yung nakakaintindi sa kalagayan nyo, tulad ko po na nakakaranas ng ganyan. Maraming salamat po Angeline sa inyong insights. Isa pa, walang hanggang pasasalamat po sa Almighty God with Gauranga, inhale, exhale. Lalo na kapag nagpapanik attack po ako. Sa ngayon po, medyo madalang na siya. Maraming salamat po, my angel. I think po nakakatulong yung meditation. Talaga po nakakatulong yung meditation. So, talaga po nakakatulong ang meditation. Okay, so maraming salamat po sa mga insights niyo, Ma'am. Lagi po natin isipin na walang permanente. Ma'am, lahat po natatapos. Ayun. Marami pala ito sinabi. Okay, I think, Ma'am Stella, prayer po ang the best medicine, Ma'am. Ang hirap, Ma'am, paniwalaan pero magtiwala lang po tayo. Tapos ginagawa ko po yung meditation na tinuturo ni Ma'am Neng. Japa meditation and Gauranga. Nakakatulong po yun. Pong inhale, exhale. Yun. So ginagawa po natin yan. Hello Ma'am Stella. Hindi man po same tayo cause ng anxiety and depression pero galing din po ako dyan. So si Ma'am Angeline po ang mga nagbibigay po ito ng mga insights niya, no? So yan nga po ang ginagawa po namin with Ma'am Stella. One-on-one po ang ating dealing with Ma'am Stella every day. Kasi po medyo kailangan po niya talaga ng assistance. Okay po, so meron pa po ba magdadagdag sa atin ng insights or may mga katanungan po? Teacher Neneng,
Oh, Ma'am Teacher Pechi. Lenny. Yes po, ma'am. Hi, Yeah. kumusta po kayo, ma'am? I'm okay. Thank Thank you. Thank you for the enlightening message regarding sa passion. I would just like to have yung lang my take home on this session. I've learned there's two kind of passion kasi. One is more of the passion for positivity and the negativity. And when it comes to passion of positiveness, malaki yung maganda yung fruits na lumalabas pag you are developing a positive passion. And when it comes naman to the negative, it's a destroying kind of passion. Not just only for yourself, but to other people. It creates a lot of harm. So kung if other people like us are practicing this kind of virtue, or I don't know how you call this, no? I would like to suggest na lang that you have to fill yourself with hope, with love, godly hope, and divine justice. Kasi those are the things that would help you control going to the exceeding part of passion, which is pag umover ka nga naman, nagko-cause na ng negative yun. So, kailangan may balance pa rin. And it would help us reach our dreams and our plans if we do it in passion, positive passion, positive work sa lahat ng mga plans natin and sa lahat ng mga dreams natin. So I congratulate sir for your good message, and hopefully we could indulge more of this topic in very helpful manner to do our daily tasks sa ginagawa natin sa buhay natin, yung daily natin sa Panginoon at sa sarili natin at sa kapwa natin. Yun lang po. Maraming salamat po, Ma'am Pechi. Thank you very much din po for joining us at this Saturday Community Call. Maraming salamat po. Okay, so meron pong additional dito si Ma'am Angeline. Dati po, one-on-one din kami ni Ma'am Neng. Salamat po, Ma'am Neng. Isa kayo sa nakatulong, sa nakarecover ako ng pautay-utay. So, ganyan lang po. Holy names, may magic dito. Okay, so, meron po bang mag-question or mag-share ng ating questions or insights? Okay, so kung wala na po siguro, kung meron mang maghahabol, dahil po time constraints tayo na, ay pwede po sa mga respective teachers na lang po natin i-ask yung ating mga concerns and questions and insights. Okay, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Pwede po tayong mag-ending kartan. Pwede po din tayong mag-join. Okay. So, Ma'am Nining, ako po nahirapan na po ako sa sitwasyon ko. opo ma'am, ituloy-tuloy lang po natin yung ating ginagawa na one-on-one meditation, yung japa, goranga, at yung kirtan. Okay, so mamaya po tayo ulit, ma'am. Severe po kasi yung kay Ma'am Stella. Okay, Ma'am Stella, sige po, mag-i-ending kartan na po muna tayo at tayo po ay magkikita mamaya sa ating time.
Thank you, ma'am. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Maraming salamat po, Sir Hillary. Maraming salamat po, Sir, sa inyong beginning and ending kartan. Maraming salamat po, Sir Ray, Lara, Sir Paul, sorry, Sir Paul Ray, Lara, sa inyo pong pagpaunlak sa aming invitation sa ating topic for today. At ini-invite ko po lahat na nandito ngayon next Saturday po for another topic. Dito lang po sa ating Saturday Community Call. Okay po, so maraming salamat po sa mga nagbigay ng mga insights nila. No, napakagaganda ng kanilang mga insights, mga sharing nila, at saka mga makakatulong po talaga sa atin dito. Lahat naman po tayo ay may mga problema, no? At kahit tinatry natin sa sarili nating energy, strength natin, hindi po enough to pagka wala po tayong help galing kay Lord. Okay po, so see you all next week. Okay, so maraming salamat po. Haribol po.